Doc Camille, anong tingin mo? Kasi parang yung mali, dinagdagan ng mali. Pagka gumawa ka ng kasalanan, kung minsan, ang tanging paraan mo ay mali na naman. Totoo yun, Ate Coring. At saka nakakalungkot para sabihin natin na yung ginagawa mong paraan, makakabuti ba? Pero titignan mo kung paano ginawa yun, talagang lalabas, sobrang mali. Siguro pagdating sa ganitong pagkakataon, no, Ate Coring, yung pagpapatawad, doesn't mean na you're condoning the action na ginawa niya. At the same time, malilesen yung harm na ginawa niya sa ibang tao. Pero kung tayo ay nagpapatawad, ito yung nakaka-release dun ng pain and anger na naramdaman natin na parang it's really betrayal on the part na ginawa nitong si Pongkan. So, it's always not an excuse na makaramdam tayo ng ganito. Pero para magpatawad tayo, it's one way for us to express na mawala yung pain, mawala yung anger na nararamdaman natin. Kaya nga, kasi tayo po'y pinapanood ngayon ng Lunes Santo, no? Lunes Santo ngayon. So, Dr. Love, ano sa palagay mo ang dapat na maging ending nito? Ate ko rin, kanina ko pa pinagninilayan, ang daming aral na makukuha dito. No? Kay JR, naunawaan ko yung damdamin mo that you felt betrayed. Para kang si Jesus na ipinagkanulo ng kaibigan mo sa halagang 30 pirasong pilak. Galit na galit ka. Dito sa mag-ina, alam ko rin ang pain nyo dahil namatayan kayo. Kay Pongkan, hindi kita dinidiin ha. Sa amin lugar sa Taguig, meron kaming kasabihan, ang pinaka-immoral na magagawa ng isang tao ay gamitin ang pera para sa patay. Gawin mo na raw yan sa iba, pero yung pera ng patay, huwag mong pakialaman. No? Kasi daw, imbis sa blessing ang matanggap mo, curse, sumpa ang matatanggap mo. May pagpapatawad na hindi na natin kailangang madinig ang paghingi niya ng tawad sapagkat naniniwala tayo sa biyaya ng Diyos at sa dahilan ng pagkamatay ni Jesus sa krus na hindi naman siya dapat mamatay sa krus dahil tayo ang may kasalanan. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, isinugo niya ang anak niya para ang kamatayan na para sa atin ay mapunta kay Jesus at mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan dahilan sa pagpapatawad, forgiveness. JR at sa inyong mag-ina at kay Bok, ang inihiling ko sa inyo sa panahong ito ng Semana Santa, ang tunay na espiritu ng pagpapatawad sa isang taong humihingi ng kapatawaran. Ate Coring? Thank you very much, Dr. Love. Beautiful, beautiful. Akmang-akma sa panahon. So, Attorney Lorna, ano ito? Sino ang may mas mabigat na kasalanan sa batas? Ang nagkalat ng chismis para matanggal ang trabaho o yung kumuha ng pera para sa abuloy ng patay? Depende yan sa intensyon, Pero kasi Holy Week ngayon, wag na nating pag-usapan ng batas. Pag-usapan natin ang tinatawag na yung forever debate between mercy and justice, no? Kung minsan, mas matimbang ang mercy. Even pati yung justice system natin, yung tinatawag na pillars of justice. Pagkatapos ng conviction, merong reformation, merong rehabilitation. Ibig sabihin nun, kino-confirm ng justice system natin na you condemn the crime but do not condemn the criminal. Ngayon, sa panahon ng Holy Week, emphasize natin na even the Lord Himself said, anong sabi niya? Lord, forgive them for they know not what they do. So, kung ganyan ang Lord natin, na hirap, nailed to the cross, betrayed by His loyal disciple, tayo pa, na humans lang tayo. Hindi ko sinasabi na absolved ka. Ang sinasabi ko, yung iyong feeling ng guilt at yung voluntary confession on national TV, dapat i-appreciate naman ng mga nandito sa studio. Thank you, Attorney Lorna. Naku,
Ano ang ending dito sa napaka-masalimuot at madramang eksena? Nagsimula ang alitan sa Abuloy, na itinatangging kinupit ni Pongkan, kinalaunan may testigo at siya'y umamin. So ngayon, ang tanong, magkakapatawaran ba sila? Lalo't ngayon na tayo po'y nagdinilay at Semana Santa.